everyone! Welcome to my channel! In this video is, share ko po sa inyo yung mga remedies na pwedeng gawin kapag may ubo at sipon ka habang buntis. Kapag buntis po tayo is bumababa po yung resistensya natin, kaya nga po nung panahon ng pandemic, isa po sa mga bawal lumabas ay ang mga buntis. And since mababa po yung resistensya natin, kaya prone po tayo sa ubo at sipon. Kapag buntis ka is bawal pong uminom ng gamot. So ano ba yung mga pwedeng gawin kapag may ubo at sipon ka? Hindi po ako eksperto sa bagay na to, hindi po ako doktor, kagaya ninyo is isa lang din po akong mami na natututo through experiences. It is always best to consult your doctor pa rin po. So ano ba yung mga pwedeng gawin kapag may ubo at sipon ka? First po is take po natin yung vitamins na binibigay sa atin ng doctor natin. Sa panahon po na to is dalawa po tayo po and si baby. So since dalawa po tayo, kaya yung katawan po natin is kailangan ng doubling nutrients and vitamins. Nung nagkasipon po ako noon is nasa first trimester ako. 6 weeks po akong buntis noon. And yung vitamin po na nabigay sa akin nung time na yon is calcium and folic acid. Pero nung sinipon po ako tsaka upo is na bigyan din po ako ng vitamin C with zinc. Yung vitamin C with zinc is nakakatulong po siya para ma-boost yung immunity natin para malabanan yung mga sakit kagaya ng ubo at sipon. Second po is eat healthy foods. More on fruits and vegetables po tayo. Sa fruits, kapag may ubo at sipon tayo is maganda po yung mga citrus, mga orange, lemon, ganun po. So yung mga yon is rich in vitamin C na nakakatulong para lumakas yung resistensya natin. And then, more liquids din po. Drink more water. Yung soup, nakakatulong din po siya. So, kailangan po ng katawan natin ng more fluids kasi po yung kapag inom po tayo ng inom is ihi po tayo ng ihi. So, yung liquid po sa katawan natin is nakakatulong po siya para ma-flush out yung bacteria or virus na siyang nagdudulot ng ubo at sipon sa atin. So, drink more water po. Nung ako po noon is nag-lemon water din po ako. Tapos, nag-lemon juice din po ako. Sa lemon juice po is maligamgam na tubig, lemon, tapos hinahaluan ko po siya ng 1 teaspoon ng honey. So, yung honey is, marami rin po siyang magandang benefits when it comes to health. So, meron po siyang anti-inflammatory properties na nakakatulong para labanan ng ubo. And then, gargle salt water po. So, yung ako po noon is ginagawa ko po yun twice a day, pagising po sa umaga and then sa gabi. Yun naman po is maligamgam na tubig. And then, hahaluan lang po natin ng asin. Tapos, stir po natin. And then, pangmumumog po natin siya. Yung asin daw po is nakakatulong daw po yun para pumatay ng bacteria. So, yun is napaka-effective din po niya when it comes to cough. Tapos, kapag hihiga po tayo is i-elevate po natin yung ulo natin. Dapat mas mataas po yung sa bandang ulo natin. Kasi po, yung ganong position is nakakatulong po siya para mas maganda po yung daloy ng oxygen sa respiratory natin. Kasi po kapag may sipon ka is nahihirapan kang huminga. So yung ganong position po ng paghiga is mas nakakatulong po siya para mas makahinga po tayo ng maayos. And then, steam inhalation po. So yung pagsuob is nakakatulong rin po yun para ma-relieve yung discomfort na nararamdaman natin habang may ubo at sipon. So, ang gagawin po natin doon is, kuha po tayo ng planggana, and then, lalagyan po natin siya ng mainit na tubig, hahaluan ng asin, tapos, kukuha po tayo ng kumot or tuwalya, and then, magsusuob po tayo. So, be careful lang po, kasi mainit po yun. So, wag po natin masyadong pahalapit yung mukha natin sa planggana, kasi baka mapasok po tayo. So, tamang distance lang po. Yung steam inhalation po is nakakatulong din po siya para ma-loosen up yung mucus sa ilong natin. Kaya, after po nating magsuob is makakaramdam po kayo ng ginhawa. And then, take a rest po. So, isa po sa mabisang paraan para makarecover agad yung katawan natin kapag may sakit tayo, isang pagpapahinga. So, matulog po tayo, mahiga tayo, pahinga po tayo. Kailangan po natin ng enough sleep, enough na pahinga para mas madaling makabawi po yung katawan natin, mas madali siyang makarecover sa sakit. Tapos po kapag may ubo at sipon tayo is bawal po ang mga sweets and malalamig na inumin or pagkain. Iwasan po muna natin yung sweets and colds during this time.
So, yun po yung mga ginawa ko noon na naging effective sa akin. And just in case na meron pa kayong ibang ways na alam is, you can share po sa comment section para po makatulong sa mga ibang mami, especially po sa mga dumaranas nito ngayon. And sana po is nakatulong po itong video na to sa inyo. And kung nagustuhan po ninyo, pa-like naman po, pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And thank you for watching!